Napuwersa pa nga po ng Detroit Pistons ang Game 7 sa kanilang serye laban sa Cleveland Cavaliers matapos nilang maipanalo ang Game 6, 115-94. Kahit man hawak ng Cavaliers ang home court advantage, hindi pa rin naman nagpatinag ang Pistons sa pag-step up ng halos lahat na pinangunahan ni Cade Cunningham na nagtala ng 21 points. Dahil sa panalo, babalik na nga sila sa kanilang bahay para sa Game 7. Hindi katulad sa Game 6, sila naman dito ang liyamado sa pagkakaroon ng home court advantage na magagamit nila para makuha agad ang momentum, pero hindi rin naman sila pwedeng magpakampante sa do or die game dahil napatunayan ng Cavs kaya nilang talunin ng Pistons sa home court nito kagaya ng nangyari sa Game 5. Kaya expected na either tatambakan ng Pistons ang Cavaliers o kung hindi naman magiging dikit ang laro simula umpisa hanggang sa pagtatapos na mangyayari rin naman sa May 18. As of now, liyamado nga ang Detroit Pistons dahil sa kanilang bahay gaganapin ito. Samantala, nakafocus ang buong Los Angeles Lakers sa paggawa ng malaking pagbabago sa lineup. Una, ang gagawing paggawa ng desisyon sa mga manlalarong magiging unrestricted free agent na at meron na lamang player options sa lineup. Isa rin naman sila sa mga teams na kailangan magdesisyon patungkol dito. Ayon sa ilang mga analyst, meron nga sa kadami-daming manlalaro na merong questionable future, 4 na player lang naman ang plano nilang tanggalin sa lineup. Una, si DeAndre Ayton na hindi rin naman nila bibigyan ng bagong kontrata kapag tinanggihan nito ang kanyang player option. Hindi na rin naman nila pababalikin pa sa lineup si Maxi Kleber, habang kahit man meron pang natitirang kontrata sina Jake LaRavia at Dalton Knecht sa Lakers, malaki ang posibilidad na pareho silang i-trade matapos ang napakalamyang performance. Kaya 4 na player ng Lakers ang sigurado nang hindi makakabalik sa kanilang lineup sa susunod na taon na dahil na rin sa request ni Luka Doncic. Samantala, hindi nga inaksaya pa ng San Antonio Spurs ang napakalaking oportunidad na tapusin ang serye kontra sa Minnesota Timberwolves matapos nila itong talunin at literal tambakan 139-109. Sa umpisa pa lang, kita kung gaano ka-agresibo ang halos lahat ng player ng Spurs na pinangunahan ni Stephen Cassell na nagtala ng 32 points, De'Aaron Fox na merong 21 points at si Victor Wembanyama na merong 19 points. Easy win nga ang storyline ng Spurs nang ma-outplayed nila ang Wolves sa halos lahat ng aspeto. Mag-struggle nga ang Timberwolves sa shooting. Hirap silang makapagtala ng puntos sa depensa ng Spurs. At dahil sa panalo ngayong araw ng San Antonio, sila ang aabante sa Western Conference Finals kung saan kakalabanin dito ang matagal nang naghihintay na OKC Thunder. As of now, mukhang first time ngang madedehado ang OKC lalo pat 4-1 nga ang head-to-head matchup nila. Ibig sabihin 4 na beses ngang tinalo ng Spurs ang OKC Thunder at 1 beses lamang sinang nanalo sa Spurs.